Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video guys, meron lang po akong i-share sa inyo kasi may nag-message po sa akin sa aking Facebook account na same lang po ng pangalan sa aking YouTube channel. So, ito po yung sinabi niya at ito po yung message niya sa akin guys. Ayan. Oh. Ito po yung message niya guys. So yung message niya, hello po kabayan, nakita ko po pala yung mga vlog mo. Bakit po kayo nag-vlog na inaksaya nyo lang oras nyo dyan sa vlog at editing nyo sa video mo? Kung naghanap ka ng extra income, mag-online business ka na lang. Turuan kita kung paano kikita ka pa. Kikita ka pa. So, sagutin kita sa tanong mo, but I want vlogging. Kasi ito po yung relieve po ng homesick ko dito sa ibang bansa. Kasi alam mo guys, yung buhay ko dito is so very boring talaga kasi pag wala sila ni Ate Mary, wala yung alaga niya. So very boring talaga kasi yung amo ko, kwarto lang yung niya, yung nandun lang siya, wala talaga ako ibang makausap. So dinaan ko na lang sa pagbablog, sa paggawa ng video yung homesick para hindi po ako ma-homesick. Kasi kahit ilang beses na po akong bumalik dito sa ibang bansa, ganun pa rin yung feel ko. Yung mayroon talagang time na ma-homesick ako. Hindi talaga wala yung sabihin nila ilang beses na ang bumalik wala na yung homesick. So guys, hindi po talaga totoo yan. Homesick po talaga is nandyan lang siya. Bigla mo lang siya. Kaya dito sa pagbablog ko, hindi naman ako nangarap na yumaman. Ginamit ko lang yung social media para po pakita ko sa inyo na kung ano po yung buhay ng isang OFW na hindi very simple na maging isang DH. Tulad sa akin na wala akong makausap, minsan wala sila ni ate. Kahit nga na si ate, makafeel pa rin ako ng homesick. Pero hindi sila nakakahalata kasi medyo sa lahat ng mga friend ko, hindi po sila nakakahalata na naging homesick ako kasi palagi akong nakangiti guys sa kanila pero hindi nila alam na dito. Kaya ito na lang yung way ko para mawala yung homesick. So ito naman yung sinabi mo na aksaya lang daw ako sa oras. So hindi naman po inasaya ko yung oras ko guys kasi yun na nga yung sinasabi ko. Hindi ko inasaya yung oras ko kasi in-enjoy ko naman po yung paggawa ko ng video. In-enjoy ko kasi ito lang yung paraan ko para wala talaga yung homesick. So yung pag-edit ko naman po ng videos ko, pag during na po ako sa matutulog na po, yung pahinga po tulad ng wala na po ako masyadong trabaho kasi siyempre katulong tayo. Siyempre may trabaho din tayo. Kaya mag-edit po ako during po hihiga na po kami ni ate or ako lang sa kwarto. Minsan wala yung amo ko dito. Umaalis. Tapos wala na akong ginagawa. So yan lang po yung time na mag-edit po ako. Then dito po sa yung sinasabi na online business. So ilang beses na po. Oo, tama po. So ilang beses na po ako nag-attend ng seminar about online business pero ang gusto ko kasi na business yung ako mismo yung mag-manage. Ako talaga yung mismong humawak ng puhunan. Ako mismo yung humawak ng basta ako lahat. Ako, nasa akin yung business. Yung gusto kong business na gawin. Kasi ayoko kasi yung ako ng dami, halimbawa, di ba ang online business is yung mag-invite ka ng tao or magbenta ka ng product with online. Online, di ba? Tapos sabihan ka na, ayaw ko, scam. So, mapanghinaan kasi ako ng loob doon na
yung product, hindi mo siya nahawak, yung explain ka lang ng explain, tapos hindi ka mismo nakagamit ng product, tapos mag-invite ka ng tao, ito sabihin mo, ito ganito, di ba? Mas comfortably kasi ako guys na maghawak ng business na yung ako talaga yung naka-try or nakikita ko yung tao na inaalok ko. Kasi parang hindi ko masyadong ma-explain sa tao, lalo na hindi ko na-try yung product na inaalok. Kasi, di ba mga product nila is beauty product or food supplement. So, ako kasi yung gusto ko i-try. Eh, syempre, nasa ibang bansa ako, paano ko i-try? Paano kung yung inaalok ko, magtanong kung ikaw nakatry ka na, nag-use ka ba nito? So, siyempre, sabihin ko, sige, i-refer ka ta doon sa ano. Siyempre, parang nalilito na yung tao. Siyempre, para sa akin, okay lang din naman yun. Pero, para lang sa akin to, para sa akin is, gusto ko po yung business ko na ako mismo yung humahawak. Ako mismo yung, ako mismo lahat. Hindi ako sa mga ibang tao na, kasi hindi naman talaga, na sinasabi mo na, naksaya, kailangan mag-business. Huwag mo na lang po kung pangunahan na about sa business. Kasi may, nagtatrabaho ako dito, may pinaplano din ako. Pero hindi ko po sinasabi dito sa social media kung ano yun. Kasi matagal pa po yun. Kaya ini-enjoy ko na lang po sa pagbablog. Nagpagbablog ko. At hindi naman sinasabi mo naksaya ko yung oras ko. So, hindi naman po, para sa akin, hindi ko naman po nasaya yung oras ko. Kasi enjoy lang yun. Ini-enjoy ko lang yung buhay ko dito bilang isang kasambahay na boring. Kasi tulad ngayon, wala na si ate. Nasa taas na sila. Tapos yung mga alaga ko, alangan naman mga alaga ko. Tapos ay Facebook o lang ako ng Facebook. Another, pero gusto ko kasi na may pakita din sa mga tao na hindi po pala simple yung maging isang kasambahay dito. Kasi may friend kasi ako na kawawa kasi guys, kasi sobra po talaga yung trabaho, sobra yung mga kulang sa tulog, kulang sa kain. So, guys, ito lang yung ipakita ko sa mga tao na kailangan palang ingatan yung kita ng isang OFW na hindi po pala basta-bastang trabaho dito. Kaya kailangan po yung pinapadalahan ng pera sa Pilipinas, kailangan po na magtipid or kailangan na mag-ipon sila. Kasi may mga OFW kasi tayo na resibo na lang po yung mahahawakan kasi hindi po sila binibigyan ng cash ng kanilang amo. Pag alam ng amo na sahod na, diretso na po siya sa pagpadala lahat. So, hindi makapag-ipon. So, kayong nasa Pilipinas naman is kung binibigyan kayo ng pera or padalhan kayo ng pera sa kamag-anak ninyo, nanay nyo, keep nyo po. Magtipid po kayo kasi hindi po talaga AC and hindi po talaga madaling trabaho dito bilang isang DH kasi kulang ka lahat, 'di ba? Kulang lahat, kulang sa kain, kulang sa tulog. And swertihan lang talaga yung abroad na may maswertihan ka sa makapagluto kang sayo, pagkain, libre ka lahat, libre internet, libre sabon, shampoo, for needs mo. Paswertihan lang talaga. Kaya kayong nasa Pilipinas, huwag kayong yung kaysa binigyan na kayo ng pera ni anak, ni nanay, ni tatay, or ng ninyo dito, kung sino man yung kamag-anak ninyo nasa abroad. And huwag nyo talagang yung kita guys, kasi alam nyo na napakahirap talaga dito. Kasi may friend ako na nagpapadala ng pera, bumibili ng ganito, ganyan. Pera naman niya yun, pero kawawa kasi siya guys, no? Pera naman niya yun, pera ng anak niya yun. Pero guys, maawa naman kayo sa anak nyo or sa nanay ninyo na nagtatrabaho dito sa ibang bansa.
Kasi hindi talaga madali. Hindi madali. Lahat ng pagsubok bago makuha ang pera ay yun lang guys. Thank you so much for watching my vlog. And sa nagtanong sa akin, thank you so much sa yung pagpanood sa videos ko. Thank you so much. And good luck sa ating lahat. Bye! I love you all!